tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang patingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Pumasok na sa ika-12 sunod-sunod na gabi ang masinsing operasyong militar ng US Central Command o CENTCOM laban sa humigit kumulang 140 targets sa Timog Iran. Ang magapag-atake ng militar na Amerikano ay nakatuon sa mga estrategikong coastal at military facilities sa mga lungsod na Bushehr, Akhvaz, Yazd, Andimeshk at Sirik. Formal na inihayag ng CENTCOM na ang pangunahing layunin ng mga airstrike na ito ay pawiin ang kakayahan ng Iran na magbanta sa mga commercial shipping vessel at panatilihing bukas ang internasyonal na daanan ng mga barko sa Strait of Hormuz. Sa kabila ng tuloy-tuloy na airstrikes ng Estados Unidos, naglunsad naman ng agarang ganteng atake ang Islamic Revolutionary Guard Corps o IRGC at ang Iranian Army sa mga pasilidad ng US sa rehiyon. Gumamit ang puwersa ng Iran ng mga ballistic missile at kamikaze drone upang patamaan ang mga base ng militar ng Amerikano na matatagpuan sa Jordan at Kuwait. Sa Jordan, kinumpirma ng CENTCOM na tinarget ng Iran ang Wafaq Salti Air Base at Prince Hassan Air Base kung saan 2 sundalong Amerikano ang nasawi at 4 ang kinailangang dalhin sa ospital. Samantala sa bansang Kuwait, tinarget ng mga projectile ng IRGC ang mga pasilidad ng US tulad ng Camp Udairi, Ali Al-Salem Air Base at Camp Arifian. Partikular na pinatamaan ng Iran ang mga Patriot radar system at mga fuel depot na matatagpuan sa loob at paligid ng mga basing ito. Bagamat napabagsak ng air defense system ng Kuwait ang karamihan sa mga missile at drone, may mga oil site pa rin na nagliyab na nagdulot ng pagkasugat sa ilang emergency responders sa lugar. Mabilis namang nagpalabas ng opisyal na pahayag ang IRGC upang linawin ang tunay na sakop at layunin ng kanilang ginagawang military operations. Iginiit ng militar ng Iran na ang kanilang mga atake ay nakatutok lamang sa mga pasilidad ng militar ng US at hindi laban sa mga mamamayan ng Kuwait o Jordan. Sa kabilang panig, iniulat ng Iranian state media na hindi bababa sa 53 sibilyan na ang nasawi at humigit kumulang 500 hanggang 590 ang sugatan sa buong bansa dahil sa mga bombardment ng Estados Unidos. Kabilang din sa mga naitalang pinsala sa infrastruktura ng Iran ang pagkasira ng 2 tulay at 1 road tunnel sa lalawigan ng Hormozgan. Kinumpirma rin ng gobernador ng Bushehr na may mga projectile na tumama sa loob ng kanilang lungsod noong panahon ng pag-atake. Gayunpaman, formal na nilinaw ng pamahalaan doon na walang direktang pinsalang natamo ang Bushehr Civilian Nuclear Power Plant mula sa mga pagsabog. Ang patuloy na eskalasyon ng labanang ito sa gitnang silangan ay hindi lamang isang malayong usapin ng geopolitics para sa ating mga Pilipino. Mayroong humigit kumulang 2.5 milyong overseas Filipino workers o OFWs ang kasalukuyang nakatira at nagtatrabaho sa buong rehiyon ng Gulf. Ang kanilang seguridad sa mga bansang tulad ng Saudi Arabia, UAE, Kuwait, Qatar at Bahrain ay direktang inilalagay sa peligro ng mga palitan ng missile at drone strikes sa rehiyon. Bukod sa direktang banta sa kaligtasan ng ating mga kababayan, malaki rin ang epekto ng sigalot na ito sa pangkalahatang ekonomiya ng pamilyang Pilipino. Ang anumang abala sa trabaho o banta sa seguridad ng mga OFW ay nagdudulot ng matinding pagkabalisa sa taunang remittance flow na umaabot sa 5.7 bilyon. Ang remittance na ito ay isa sa mga pangunahing haligi na nagpapanatili sa katatagan ng ekonomiya at sumusuporta sa pangangailangan ng milyon-milyong pamilya sa bansa. Dapat ding isaalang-alang na ang Pilipinas ay umaasa ng halos 98% sa imported crude oil para sa pambansang pangangailangan sa enerhiya at transportasyon. Dahil ang malaking bahagi ng imported oil na ito ay nagmumula sa Middle East, ang anumang banta sa Strait of Hormuz kung saan dumadaan ang 20% ng langis sa buong mundo ay agad na nagdudulot ng supply shock. Ang ganitong matinding krisis sa supply ang nagtulak sa pamahalaan ng Pilipinas na magdeklara ng National Energy Emergency kamakailan. Dahil sa epekto ng krisis na ito, umabot sa mahigit E130 hanggang E140 kada litro ang presyo ng diesel sa mga gasolinahan sa bansa, habang ang gasolina naman ay lumampas sa E100 kada litro. Ang matinding pagtaas na ito sa presyo ng petrolyo ay nagbunsod ng domino effect sa pamasahe, sa singil sa kuryente tulad ng Meralco na umabot sa average na 14.48 per kilowatt hour, sa presyo ng mga pangunahing bilihin
at sa pagbagsak ng piso sa historic low na Air 61.75 laban sa US dollar na lalo pang nagpataas sa overall inflation rate sa buong bansa. Upang maunawaan kung bakit nagpapatuloy ang labanan sa kabila ng conventional air superiority ng Estados Unidos, kailangang suriin ang ginagamit na asymmetric warfare ng Iran. Ginagamit ng militar ng Iran ang halo-halong ballistic missiles, cruise missiles at mga armed drone mula sa iba't ibang trajectory upang ma-overwhelm ang mga advanced air defense system ng US. Ang mga depensa ng Amerikano tulad ng Patriot PAC-3 at THAAD ay idinisenyo para sa mataas na antas ng pagharang, ngunit nahaharap sila sa isang matinding asymmetry of cost. Ang isang kamikaze drone ng Iran tulad ng Shahed 136 ay nagkakahalaga lamang ng humigit kumulang 20,000 hanggang 50,000 bawat isa sa pamamagitan ng localized production. Sa kabilang panig, ang isang US Patriot Interceptor missile ay nagkakahalaga ng 3.5 million hanggang 4 million, habang ang isang THAAD Interceptor ay umaabot sa talas 12 million hanggang talas 15 million. Dahil karaniwang dalawang interceptor ang ipinaputok ng US sa bawat papasok na target, ang cost ratio ay lumalampas sa 1/100 pabor sa panig ng Iran. Gumamit din ng militar ng Iran ng mga tinatawag na swarm tactics upang ubusin ang inventaryo ng mga mamamayan ng interceptor missiles ng Amerikano sa rehiyon. Sa pamamagitan ng pagpapakawala ng daan-daang murang drone kasabay ng mga missile, napipilitan ng US Air Defense na gumasta ng napakalaking pondo at gamitin ang kanilang nakaimbak na mga missile. Ang ganitong taktika ay nakakapagod sa logistical capabilities at nagdudulot ng matinding pressure sa inventaryo ng militar ng Estados Unidos. Binibigyan diin ng ilang defense analyst tulad ng mga mula sa Defense Priorities think tank na ang tumataas na presisyon ng mga missile at drone ng Iran ay bunsod di umano ng satellite intelligence mula sa Russia at China. Ang suportang ito sa intelligence ay tumutulong di umano sa Iran na patamain ang mga estratehikong target ng may mas mataas na kawastuhan at kahusayan. Gayunpaman, dapat linawin na ito ay kalkulasyon pa lamang ng mga independent analysts at walang opisyal na kumpirmasyon mula sa Pentagon. Isang pangunahing suliranin din para sa Estados Unidos ay ang estado at level ng proteksyon ng kanilang mga fixed forward bases sa buong Middle East. Humigit kumulang 50,000 sundalong Amerikano ang nakatalaga at nakadeploy sa mga nakalantad at semi-permanent facilities sa rehiyon tulad ng Al Udeid sa Qatar, Fifth Fleet sa Bahrain, at mga base sa Kuwait at Jordan. Ang mga pasilidad na ito ay idinisenyo noong una laban sa maliliit na rockets o IEDs at hindi laban sa masinsing precision ballistic missile strikes. Dahil sa kahinaang ito ng mga fixed bases, formal lang na itala ang hindi bababa sa 18 opisyal na nasawing sundalong Amerikano at humigit kumulang 500 ang sugatan mula noong simula ng malawakang labanan noong Hulyo. Kabilang sa mga nasawing ito ang 3 sundalong US na namatay sa isang atake sa base sa Jordan noong buwan ng Hulyo. Bukod dito, mahigit 220 istruktura at kagamitan ng US ang naitalang napinsala o nawasak mula noong Hulyo 8. Kabilang sa mga napinsalang kagamitan ng Amerikano ay ang mga multi-billion-dollar radar systems tulad ng ANTPY-2 radar network na ginagamit sa early warning defenses. Ang pagkasira at pagkakaparalisa sa mga advanced radar na ito ay nagpapakita kung paano nakakahanap ng puwang sa depensa ng US ang mga murang drone ng Iran. Ang ganitong mga kaganapan ay nagdudulot ng matinding debate sa loob ng pamahalaan at military leadership ng Estados Unidos. Sa kabila ng mga pinsalang ito sa field, nagpapatuloy ang malaking kontradiksyon sa pagitan ng mga pampublikong pahayag ng Pentagon at ng mga independenteng tagamasid. Formal na inihayag ni US Defense Secretary Pete Hegseth na ang militar ng Iran ay functionally destroyed at combat ineffective na matapos ang kanilang mga operasyon. Ayon sa Pentagon, nawasak na ng US ang higit 90% ng Navy, Air Force at pangunahing missile manufacturing facilities ng Iran, ay ang patuloy na pagpapakawala ng mga drone ay tanda na lamang ng sheer desperation. Gayunpaman, ang pahayag na ito ni Hegseth ay naging paksa ng matinding katanungan mula sa mga US Senators tulad ni Senator John Ossoff at Senator Kirsten Gillibrand sa mga pampublikong Senate hearing. Isinaad ng mga senador ang malinaw na kontradiksyon sa pagitan ng pag-aangkin na combat ineffective na ang Iran at ng patuloy na paghiling ng Pentagon ng 37.5 bilyon na karagdagang pondo. Sinabi ng mga kritiko na hindi nagtutugma ang opisyal na naratibo ng Pentagon habang patuloy na tumataas ang bilang ng nasasawi at nasusugatang sundalong Amerikano.
Binibigyang diin naman ng mga independent defense analysts na ang doktrina ng IRGC ay nakadisenyo para sa decentralized at underground warfare. Dahil dito, kahit na nawasak ng US ang ilang pangunahing pabrika sa ibabaw ng lupa, napanatili ng Iran ang kanilang mga mobile launcher at nakatagong inventaryo sa mga fortified underground facility. Ang kakayahang ito ang nagpapahintulot sa Iran na magpatuloy sa isang mahabang giyera ng attrition laban sa mga puwersa ng Estados Unidos. Ang labanan sa gitnang silangan ay mabilis na ring lumawak mula sa mga military bases patungo sa mga kritikal na sibil at pampublikong infrastruktura. Nagpakita ito ng isang mapanganib na siklo ng pagganti o tit-for-tat strategy sa pagitan ng dalawang nanggigiyerang panig. Nagbanta si US President Donald Trump na bobombahin ng militar ng Amerikano ang isang power plant o tulay sa Iran sa bawat commercial vessel na atakihin ng mga puwersa ng Iran sa karagatan. Bilang tugon sa banta ng Amerika, formal ding naglabas ng babala ang mga opisyal ng Iran tulad ni Parliament Speaker Mohammad Bagher Ghalibaf at Foreign Minister Abbas Araghchi. Isinulong nila ang doktrinang an eye for an eye at nagbabala na walang infrastruktura o pasilidad ng langis sa buong rehiyon ang magiging ligtas kung ipagpapatuloy ng US ang bombardment. Ang ganitong retorika ay naglagay sa buong Middle East at sa global energy market sa isang napakataas na antas ng panganib. Ang mga banta na ito ay mabilis na nagkatotoo sa pamamagitan ng mga direktang atake sa mga border crossing at mga pampublikong utilidad. Naglunsad ang US ng mga missile strikes sa Shalamche border crossing na nagdulot ng 2 nasawi at 10 sugatan ayon sa Deputy Governor ng Khuzestan, pati na rin ang mga pag-atake sa mga pasilidad sa Andimeshk. Katapat nito, pinatamaan ng mga drone ng Iran ang mga power station at water desalination plants sa Kuwait. Ayon naman sa opisyal na ulat ng Iranian Health Ministry, umabot na sa 53 sibilyan ang nasawi at 590 ang sugatan sa loob ng Iran dahil sa mga tuloy-tuloy na airstrike ng Estados Unidos. Ang pagkasira ng mga pampublikong pasilidad at infrastruktura ng tubig at kuryente ay nagdudulot ng matinding krisis sa pamumuhay ng mga mamamayan sa rehiyon. Ang bawat pag-atake sa mga sibil na infrastruktura ay lalo lamang nagpapalayo sa posibilidad ng isang mabilis na kasunduan sa kapayapaan. Bukod sa mga pasilidad sa lupa, ang pinakamatinding banta sa pandaigdigang ekonomiya ay ang mga insidente sa mga pangunahing maritime choke points sa rehiyon. Kamakailan, isang oil tanker ang naitalang nasunog sa Strait of Hormuz matapos magkaroon ng isang malakas na pagsabog nang sumubok ang barko na dumaan sa isang hindi autorisadong at minadong ruta sa timog ng strait. Ang pagsabog na ito ay nagpabalik sa 2 pang nakalantad na tanker na patungo sana sa internasyonal na karagatan. Bagamat kailangan pa ng karagdagang beripikasyon ukol sa eksaktong pangalan at flag state o pagmamay-ari ng nasunog na tanker, malinaw na severely disrupted na ang daanan sa Strait of Hormuz. Ang anumang pagharang o banta sa rutang ito ay may direktang epekto sa supply ng langis na ipinapadala sa mga bansa sa Asya kabilang ang Pilipinas. Ang kawalan ng kasiguruhan sa maritime security sa daanan ng langis ay patuloy na nagpapataas sa presyo ng petrolyo. Lalo pang lumala ang sitwasyon sa karagatan nang magdeklara ang mga Houthi sa Yemen ng isang naval blockade laban sa mga daungan ng Saudi Arabia sa Bab al-Mandeb Strait. Ang deklarasyong ito ng mga Houthi ay ginawa bilang suporta sa Iran at bilang ganti sa naval blockade ng Estados Unidos. Ang blockade sa Bab al-Mandeb ay nagpabago na sa ruta ng hindi bababa sa 5 malalaking commercial tankers pabalik sa Suez Canal. Ang pagbabago ng ruta ng mga oil tanker palayo sa Red Sea at Persian Gulf ay nagdudulot ng mas mahabang biyahe para sa mga kargamento ng langis. Ito ay nagbunsod ng matinding pagtaas sa shipping freight rates at insurance costs sa buong mundo. Para sa mga importer ng langis tulad ng Pilipinas, ang karagdagang gastusin sa transportasyon ay direktang naipapasa sa mga lokal na consumer sa pamamagitan ng mas mataas na presyo ng petrolyo sa mga gasolinahan. Sa gitna ng patuloy na eskalasyon ng giyera, ang mga diplomasya at negosasyon sa kapayapaan ay tuluyang bumagsak. Ang mga paunang interim peace deal at kasunduan para sa isang ceasefire ay hindi nagtagumpay matapos magpatuloy ang mga atake sa mga signal lanes at infrastructure. Ang pagkabigo ng diplomatikong proseso ay nagpakita ng malalim na kawalan ng pagtitiwala sa pagitan ng Washington at Tehran. Inakusahan formal ni US Secretary of State Marco Rubio ang pamahalaan ng Iran na hindi seryoso sa anumang diplomatikong usapan upang matapos ang sigalot. Katapat nito, iginiit naman ng Foreign Minister ng Iran na si Abbas Araghchi na hindi makikipagnegosasyon ang Tehran habang ang kanilang bansa ay patuloy na nasa ilalim ng mga bomba at blockade ng militar ng US.
Sinabi ni Araghchi na ang Iran ay mananatili sa kanilang posisyon na an eye for an eye laban sa anumang karagdagang atake sa kanilang infrastruktura. Ayon sa pagsusuri ng mga political experts tulad ni Professor Mehran Kamrava, nagkaroon ng isang matinding political deadlock dahil sa usapin ng deterrence at pride ng magkabilang bansa. Ang administrasyon ng US ay ayaw magpakita ng pag-atras upang panatilihin ang kanilang geopolitical dominance at kredibilidad sa kanilang mga kaalyado. Sa kabilang panig, ang rehimen sa Tehran ay naniniwalang ang tuloy-tuloy na paglaban lamang ang tanging paraan para sa kanilang pampulitikang kaligtasan at soberanya. Dahil sa matigas na posisyon ng dalawang bansa, nananatiling walang paborableng resulta ang mga pagsisikap ng mga regional mediators mula sa karatig bansa. Walang nagiging puwang para sa kompromiso habang ang bawat panig ay nakatuon sa pagpaparamdam ng kanilang lakas militar. Ang ganitong deadlock ay nagpapahiwatig na ang sigalot ay maaring magpatuloy pa sa mga susunod na buwan at magdulot ng mas matinding epekto. Sa kabuuan, ang eskalasyon ng digmaan sa pagitan ng US at Iran ay hindi na lamang isang localized na sigalot sa gitnang silangan, kundi isang ganap na pandaigdigang krisis sa seguridad at ekonomiya. Ang paggamit ng Iran ng asymmetric warfare ay nagpakita sa mundo ng mga limitasyon ng kahit pinakamamahal na air defense systems ng Estados Unidos. Habang nananatiling nakasara ang pinto ng diplomasya ang mga bansa sa Asya tulad ng Pilipinas, ang patuloy na nagpapasa ng matinding epekto nito sa ekonomiya. Para sa publikong Pilipino, may ilang mahahalagang aspekto at indicator na dapat nating patuloy na subaybayan sa mga darating na araw. Unang-una rito ay ang kaligtasan ng ating mga OFW sa Gulf region, kung saan mahalagang alamin ng mga opisyal na bulletin mula sa Department of Migrant Workers o DMW at Department of Foreign Affairs o DFA. Ang mga tanggapang ito ay naglalabas ng mga impormasyon ukol sa emergency evacuation routes at hotline numbers sa Kuwait, Jordan at Saudi Arabia. Pangalawa, dapat ding obserbahan ng publiko ang mga galaw sa panloob na pamilihan ng enerhiya sa bansa. Manatiling alerto sa mga inianunsyong price adjustments ng Department of Energy o DOE at sa mga price mitigation measures ng pamahalaan tulad ng pagbibigay ng fuel subsidies o ang iminumungkahing pag-aalis ng excise tax sa petrolyo. Ang mga hakbang na ito ang magiging mahalaga sa pagpapanatili ng kakayahan ng pamilyang Pilipino na makatugon sa araw-araw na gastusin. Pangatlo, mahalagang subaybayan din kung magkakaroon ng formal na kumpirmasyon ng Pentagon ukol sa mga claim ng IRGC tungkol sa mga napinsalang air defense radars tulad ng AN/TPY-2 system. Ang anumang opisyal na pag-amin o pagtanggi mula sa military leadership ng Amerikano ay magbibigay ng mas malinaw na larawan sa tunay na estado ng air defense sa rehiyon. Ang pag-unawa sa mga teknikal na aspektong ito ay tumutulong sa obektibong pagsusuri ng balanse ng kapangyarihan sa labanan. Sa huli, kinakailangan ng pagiging kritikal ng bawat mamamayan sa pagtanggap ng mga balita mula sa gitnang silangan. Suriin ang mga impormasyon sa pamamagitan ng paghahambing ng mga opisyal na pahayag ng US CENTCOM, mga ulat ng IRGC at mga obserbasyon ng mga independent international analysts. Sa pamamagitan ng objektibong kamalayan, maiiwasan natin ang pagpapakalat ng maling impormasyon at hindi kinakailangang takot sa ating lipunan. Kung gusto ninyong manatiling updated sa mga pinakabagong obektibong balita at malalim na pagsusuri sa mga pandaigdigang kaganapan, i-like ang video na ito at mag-subscribe sa aming channel. Ang inyong suporta ay malaking tulong upang patuloy kaming makapaghatid ng objektibong impormasyon para sa publikong Pilipino.